Sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Oras, 3:30. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Just a recommendation. Walang hindi naman damage. I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LBRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coro ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Eh talaga nang makapanira lang sila. I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, inflation rate nitong Abril pumalo sa 7.2% na pinakamataas sa loob ng 3 taon. Mataas na inflation rate, ikinagulat umano ng mga ekonomista. Purchasing power o kakayang makabili ng piso bumaba sa 73 centavos. Kasunod ng pagbilis ng inflation rate ng bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Utay-utay na pagbabayad sa loob ng 3 buwan at pagsuspinde sa pagpuputol ng koneksyon ng mga hindi pa nakakabayad sa buwan ng bil sa kuryente, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission. Chairman's Progress Report na naglalaman ng mga rekomendasyon ukol sa investigasyon sa mga manuwalyang flood control project, inilihad ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Acting Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Guardiola inakusahan ni Batangas First Representative Leandro Lebiste na sangkot sa katiwalaan. Recto itinanggi ang mga aligasyon. Conscience vote o walang pamimilit sa pagboto sa plenaryo kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paiiralin ng ilang partido sa Kamara. State of calamity idineklara sa 8 lugar sa lalawigan ng Albay sa gitna ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Umaga na! Balita na!
At sa detalye ng mga balita, bumilis pa sa 7.2% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate sa loob ng 3 taon o mula noong March 2023 kung saan nakapagtala ng 7.6% na inflation rate. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation rate ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at hindi nakalalasing na inumin. Food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate. Ito ay may 37.3% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Nakaambag din sa mataas na inflation rate ang pagmahal ng gasolina at diesel, mabilis na pagtaas ng renta sa bahay, singil sa tubig at kuryente at presyo ng LPG. Ito yung highest natin inflation para sa diesel, no? So this is highest since the start, which is 2018. Sa ngayon, nasa 3.9% na ang average inflation rate ngayong 2026. Umaga na, balita na! Ikinagulat umano ng ilang ekonomista ang inflation rate o antas ng pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong April 2026. Ayon kay Professor Percival Peña Reyes, Assistant Professor ng Department of Economics ng Ateneo de Manila University, sa kanilang naging pagtaya ay papalo lang sa 5.3 hanggang 6.2%. Ang inflation rate nitong Abril, una nang inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na sumirit sa 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan. Ano po nagulat to be perfectly candid with you. Kasi yung poll of economists, mayroong sinabit ng mga forecast diyan prior to this. In fact, yung sinabit namin sa aming for our institution, we submitted 5.3%. The median was 5.5% and the most pessimistic forecast was 6.2%. Now, yung 7.2% is even higher than the pessimistic. Mataas. Ayon kay Reyes, kailangan ng maingat na paggasta at balanseng hakbang ng gobyerno para matiyak na hindi babagal ang paglago ng ekonomiya. While they're doing that, trying to cool down yung inflation, itong government has to do its part, And kailangan yung paggastos niya, it has to be targeted to specific sectors that need this the most, Kaya yan, yung mga hinihingi na subsidy, sa transport, may tulong yan somehow, But it has to go in tandem with the central bank. Kasi if we overdo that too much, pwede rin maging inflationary yan. Nagbabala naman ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na maaring magkaroon ng stagflation na magreresulta sa pagkawalan ng trabaho ng nakararami dahilan para bumagal pa ang ekonomiya. Pag nag-report ang ating ang Philippine Statistics Authority ng GDP na bumagal, na kung ito ay babagal pa sa 4.1% o 4.4% o mas mababa pa, pwede na po nating tawagin na stagflation. Ang tinig ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Sumadsad din sa pinakamababang antas ang purchasing power ng piso sa gitna ng bumilis na inflation rate ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas na lamang ng 73 sentimo ang halaga ng piso nitong Abril 2026 kumpara noong 2018. Ibig sabihin, ang halaga ng 100 piso noong 2018 ay bumagsak sa 73 pesos. Paliwanag ng PSA, kapag bumibilis pa ang inflation rate ay lumiliit ang purchasing power ng piso. Yung datos natin sa ating purchasing power of the peso, itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018.
Ang tinig ni Claire Dennis Mapa, ang pinuno ng Philippine Statistics Authority. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na payagan ang installment o utay-utay na pagbabayad sa buwan ng bill ng kuryente sa loob ng 3 buwan at pagsuspinde sa pagpuputol ng koreksyon na mga hindi pa nakakabayad. Partikular na sinuspinde ng ERC ang pagpuputol ng koneksyon ng kuryente sa mga residential at non-residential consumers na hindi nakabayad ng electric bill mula ngayong Mayo hanggang sa Hulyo. Sa ilalim naman ng utay-utay na pagbabayad ng buwan ng bill sa kuryente, papayagan ito kung ang konsumo ay hindi lalagpas sa 200 kilowatt-hour kada buwan. Bukod dito, pinahahati-hati rin ng ERC sa mga energy power generator hanggang sa 3 buwan ang mga babayaran ng mga distributor utilities gaya ng Meralco para maibsan ang mataas na singil sa kuryente dulot ng sitwasyon sa gitnang silangan. Umaga na, balita na! Dalawa pang opsyon sa pagpapababa sa singil sa kuryente isinusulong ng Department of Energy. Nakatutok sa balita na yan si Carlo Mateo. Carlo. Aminado ang Department of Energy na hindi lamang pag-alis sa value-added tax sa kuryente ang solusyon para sa pagpapababa sa singil sa elektrisidad. Ayon sa Energy Department, tuloy-tuloy din ang kanilang paghahanap ng mga alternatibong solusyon para mapababa ang gastos sa kuryente. Tinukoy ng DOE ang dagdag na supply at ang mas mabilis na renewable energy rollout. Tiniyak ng DOE na gagawin nila kung ano ang makatutulong sa nakararaming Pilipino. Una nang ipinahayag ng DOE na nasa kamay ng economic managers at ng Kongreso ang desisyon kung tuluyan ng aalisin ang VAT sa kuryente. Anila sila ay mas nakakaalam sa lawak ng epekto ng ekonomiya ng mga sinusulong na hakbang. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Naghain ng petisyon sa Energy Regulatory Commission o ERC ang isang energy group para gumawa ng hakbang sa pagpapababa sa singil sa kuryente. Ayon kay Bas Umali, National Coordinator ng Kuryente.org, laman ng kanilang petisyon ng panawagan na suspindihin ang Green Energy Auction Allowance o GEA All at Feed-in Tariff Allowance Fit All na mandatory charges na ipinapataw sa publiko. Sa panahon kasi niya ng krisis ay mga low-income at marginalized sector ang pumapasan sa mataas na presyo ng kuryente. Nabatid na ang GEA All at Fit All ay mga dagdag singil o pass-through charges sa electricity bill na ginagamit upang ponduhan ang mga proyekto ng renewable energy sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na suportado ng Department of Energy ang pagbabawas o pag-alis ng value-added tax o VAT sa kuryente, ngunit ang mga economic managers at Kongreso ang magdidesisyon ukol rito dahil sa epekto nito sa ekonomiya. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras alas 3:42, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, balita na! DZBB, balitang totoo! DZBB Super Radio #1. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X.
Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Super Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Umaga na! Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, inilahad ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa isang privilege speech ang Chairman's Progress Report na naglalaman ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Sinabi ni Lacson sa kanyang talumpati na ito ang ginawa niyang paraan para maisa publiko ang partial report dahil hindi ito mailabas bunsod ng kakulangan ng lagdang kinakailangan. Kabilang sa may nirekomenda na imbestigahan para sa plunder, direct bribery, malversation of public funds at Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards ay sina dating Congressman Saldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Mitch Kahayon Uy at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Bukod sa kanila, inirekomenda rin ng Progress Report ang investigasyon sa iba pang personalidad, kabilang ilang kontratista at mga opisyal ng DPWH. Nagbigay rin ng rekomendasyon si Lacson para sa bank inquiry at freeze order ng ari-arian habang naghahanay din ng rekomendasyon para gawing batas at mga amyendahang batas. Ang recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Ang tinig ni Senador Panfilo Lacson. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Hindi nababahala sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva na kabilang sila sa mga inirekomendang imbestigahan para sa mga kasong kriminal. Kaugnay na maanumalyang flood control project. Tugon nito ng dalawang senador matapos silahad ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang Chairman's Progress Report na naglalaman ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Ayon kay Estrada, hindi naman damaging o nakasisira ang rekomendasyon dahil idinamay lang siya sa issue at kanyang iginiit na wala siyang partisipasyon at hindi sila nang iimpluwensya sa mga proyekto ng pamahalaan. Naniniwala naman si Villanueva na nasa panig niya ang katotohanan at meron siyang patunay na siya mismo ang umalma sa mga flood control projects 2 taon nang nakakalipas. Binigyan din ni Villanueva na hindi mandato ng komite na magtakda kung sino ang guilty at sino ang hindi. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay nito. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB.
Inakusahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste, sina Acting Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Guardiola na samahan silang magnegosyo sa Department of Public Works and Highway. Sa isang personal and collective privileges speech ni Lebiste, sinabi niyang kongresista na dati na umanong ginagawa ni Recto at Guardiola ang kalakaran sa ilang bayan sa Batangas. Sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Guardiola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Nagmalaki rin umano si Recto kay Lebiste na binabarat niya ang pagbili ng mga lupa sa Batangas na daraanan ng mga gagawing kalsada. Dagdag ni Lebiste, si Guardiola rin ang gumagastos para sa kampanya ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano kung saan umabot ito ng bilyong piso ang halaga. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Guardiola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Guardiola sa Batangas. Pinabulaanan naman ni Batangas 6th District Representative Brian Christian Recto, anak ng Executive Secretary Recto, ang mga aligasyon ni Lebiste. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Lebiste na mayroon silang maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Ang tinig ni Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto. Umaga na, balita na! Itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa kanyang talumpati sa kanya kahapon. Ayon kay Recto, si Lebiste pa umano ang nakiusap na suhulan ng kanyang kalaban sa politika para mapaatras ito sa kampanya, habang nag-alok din ito ng 1 bilyong piso para umatras sa pagkandidato si Governor Vilma Santos Recto upang siya ang humalili, pero tinanggihan ng ito ng opisyal. Hindi na rin nagsampa ng reklamo si Recto laban kay Lebiste dahil sa kanyang respeto sa ina nito na si Senador Loren Legarda na naging katrabaho niya sa Senado. Iginit din ni Recto na wala siyang goals at anumang flood control projects at tinawag niyang deranged o nasisiraan na ng bait si Lebiste na natatalupan ng buhay ang kanyang mga kaanak para lang ibida ang sarili. Naniniwala rin si Recto na maaring ginagawa ito ni Lebiste para pagtakpan ng pagkakautang niya na aabot sa 24 billion pesos dahil sa mga umano'y GOES solar projects. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Lebiste hinggil dito. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Paiiralin umano ng National Unity Party at Liberal Party ang conscience vote o walang pamimilit sa pagboto sa plenaryo kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno, chairman ng NUP, na kanilang pairalin ito upang hayaan ang kanilang mga miyembro na bumoto ng walang pamimilit. Giit ni Puno, isang proseso sa ilalim ng konstitusyon ng impeachment at hindi may tuturing na isang partisan exercise. Sinabi naman ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na noong Marso pa na pag-uusapan ng Liberal Party ang pag-iral ng conscience vote. Samantala, unanimous naman boboto ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP dahil sa bigat ng ebidensya laban sa Vice Presidente at hindi sila pinipilit bumoto pabor sa impeachment. Umaga na, balita na! Naniniwala ang ilang kongresista na higit sa 106 na boto ang makukuha para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
Ayon kay House Committee on Justice Vice Chairperson Jose Alvarez, merong bulungan sa Kamara na maaaring humigit pa sa 100 at 20 ang boboto para sa impeachment. I think it's overwhelming na. Sobrang na 120 yung magsabi na pipirma sila. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na. Estimation ng bawat party. So, meron yun. Sinabi naman ng Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maaring umabot sa 200 kongresista ang boboto, habang kumpiyansa naman ang ilan na sasapat ang bilang na kailangan para ma-impeach ang vice-presidente. I think as we speak, we are looking at almost 200 already House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear, pero nasa House leadership po yan, totoo nga. So, natin na lang. But more than 106, sir? Seems like po. Ang mga tinig ni na Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez. Kaugnay nito, tiwala naman si House Committee on Justice Chairperson Jerbil Luistro na aprubahan ng plenaryo ang impeachment complaint. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Ang tinig ni House Committee on Justice Chairperson Jerbil Luistro. Super Radio DZBB, Pantay, Bulkan. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay kasunod ng pagbuga ng abo mula sa Bulkang Mayon noong Sabado. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, kabilang dito mga lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao at mga bayan ng Ginobatan, Camaliga, Daraga, Santo Domingo at Malilipot. Paliwanag ni Rosal, kailangan itong gawin para mailabas ang kinakailangang pondo para makatugon sa pangangailangan ng mga apektadong lugar. Sinabi rin ng gobernador na maaaring tumaas ang bilang ng mga inililikas na pamilya sakaling itaas sa Alert Level 4 ang bulkan o kung palalawakin ang permanent danger zone sa paligid nito. I even spoke with the President last Sunday. Sabi ko sa kanya kung mag-alert level 4 or extension of 7 kilometers, we are talking of an additional 10 to 13,000 residents na ililikas natin. So medyo malaki to. Ang tinig ni Albay Governor Noel Rosal. Umaga na, balita na. Nagkaroon ng tinatawag na lava flow collapse na nagresulta sa pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon sa Albay kahapon ng umaga. Ayon sa PBOX, batay sa kuha ng kanilang kamera, nangyari ito sa timog kanluran Dalistis ng Bulkang Mayon sa pagitan ng alas 7:19 at alas 7:26 ng umaga kahapon. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa Bulkang Mayon na nananatili ngayon sa alert level 3. Well, maintain pa rin natin yung alert level 3 and tinitingnan natin sa kabuuan, not just yung nangyari yung Sabado. Wala naman talagang explosive eruption. Opo. Ang nangyari, because of the fusive eruption, naiipon yung lava natin doon sa dalisdis ng bulkan upper slope. And ang nangyari, naging unstable kasi naiipon sila doon, bumuho. Ang tinig ni Dr. Teresito Bacolcol, direktor ng PBOX. Umaga na! Balita na!
Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.